Noong unang panahon sa Thailand, sa isang tahimik na baryo malapit sa Phrakanong River, nanirahan ang mag-asawang sina Mak at Mai Nak. Mahal na mahal nila ang isa't isa at ang kanilang pagmamahalan ay hinahangaan ng buong baryo. Ngunit isang araw, kinailangang umalis ni Mak upang sumama sa digmaan, iniwan si Mai Nak na buntis at nag-iisa. Habang wala si Mak, dumating ang trahedya. Sa oras ng panganganak, namatay si Mai Nak kasama ang kanilang sanggol. Inilibing siya ng mga taga-baryo at binalot ng lungkot ang buong lugar. Ngunit makalipas ang ilang buwan, bumalik si Mak mula sa digmaan, pagod, sugatan. Ngunit sabik na makita ang kanyang pamilya, yung laking gulat ng lahat nang makita nilang kasama ni Mak si Mai Nak, buhay na buhay, kasama ang kanilang sanggol. Bumalik sila sa kanilang bahay at namuhay na parang walang nangyari. Hindi alam ni Mak na ang kanyang asawa at anak ay mga espiritu na pala. Unti-unting napansin ng mga taga-baryo ang kakaiba. Kapag may nahuhulog na gamit si Mai Nak sa ilalim ng bahay, umaabot ang kanyang braso, humahaba parang goma, para pulutin ito. Ang mga kapitbahay na nakakita nito ay namatay sa matinding takot. Sinubukan nilang balaan si Mak, ngunit ayaw niyang maniwala. Para sa kanya, ang mahalaga ay buo muli ang kanyang pamilya. Isang araw, may matandang monghe ang dumating sa baryo at nalaman ang katotohanan. Na sinabi niya kay Mak na ang kasama niya ay si Mai Nak na multo, na hindi kayang iwan ng mundo dahil sa labis na pagmamahal. Nang malaman ni Mak ang katotohanan, gumuho ang kanyang mundo. Sa tulong ng monghe, isinagawa ang isang ritual upang payapain ang kaluluwa ni Mai Nak. Lumitaw ang kanyang anyo, malungkot ngunit puno pa rin ng pagmamahal. Bago siya tuluyang magpaalam, humingi siya ng tawad kay Mak at ipinangakong maghihintay sa kabilang buhay. Pagkatapos noon, naglaho siya sa hangin at bumalik ang katahimikan sa baryo. Hanggang ngayon, ang alamat ni Mai Nak ay patuloy na ikinukwento, isang kwento ng pag-ibig na hindi kayang pigilan kahit ng kamatayan. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito at nais mo pang makarinig ng mga alamat at totoong kwentong may misteryo, huwag kalimutang mag-subscribe at makinig dito sa Ghostery, kung saan buhay ang mga kwentong hindi mo dapat binabalewala.